Una sa ating mga balita, tiniyak ni Pangulong Aquino ang rehabilitasyon ng Bohol matapos ang matinding pinsalang dulot ng malakas na lindol. Hinikayat din ng Pangulo ang mga mamamayan ng Bohol na maging matatag sa pagsubok. Kasabay nito, inilatag ni Pangulong Aquino ang mga safety measures para maging handa sa anumang sakuna. Ang detalye sa ulat ni Rocky Ignacio. Pinawi ni Pangulong Aquino ang pangamba ng mga Boholano sa panibagong kanilang kaligtasan matapos tumama ang malakas na lindol. Sa kanyang pagbisita sa mga bayan ng Tubigon at Sagbayan, sinabi ng Pangulo na may ginagawa ng pag-aaral ang pamahalaan para maiwasan ang anumang panganib na epekto ng lindol. Kaugnay na rin ito ng pinangangambahang pagkakaroon ng umano'y mga sinkhole na lalawigan matapos ang pagyanig. Kung tumungo dito, inulit ko both sa kay Secretary Pahe at kay Secretary Montejo, meron bang any portion of Bohol na under immediate threat, no? May immediate danger? Sagot nila, walang immediate danger. Ngayon, meron din tayong may mga nababahala sa baka magkaroon ng sinkholes. No? Yung mapping na ginagawa sa pamamagitan ng ground penetrating radar, nakaschedule yun actually ng 2014, fourth quarter. Mapapaaga, matatapos sila ng first quarter ng 2014 dahil kasama na rin nga doon, di ba meron na rin mga ganyan studies na inumpisahan para doon sa airport sa Panglao. No? So, in-assess at doon kaya nung Panglao na tayuan ng airport, may konting ikukumpuni, no? Para masiguradong 100% na maayos na ayos. Pasok yung bagong airport, dagdag yung turismo, dagdag yung hanap buhay sa lalawigan. Ngayon siguro parang sa pamagitan nyo, mag-aapila na rin ako. Marami tayong mga kababayan, kinakabando sa bahay nila, nasa evacuation center. Yung inulit-ulit natin kay Governor, sa ating mga mayor, kung pwedeng pagtulungan kasama ng DPWH, dumaan yung mga structural engineer, mga municipal engineer, electrical engineer, masigurado kung ligtas yung bawat tahanan at kung ligtas, kung pwedeng balikan na ang mga tahanan. Pakiusap pa ng Pangulo sa lahat na kinakailangan ng tiwala at pagtutulungan ng lahat upang malampasan ang naging hamon sa kanila ng kalikasan. Wag ko kayo maglala, no? May kakayahan ho ang gobyerno nyo, tugunan ng pangangailangan nyo at nandito ho, yun ang pakay ng gobyerno talaga, asikasuhin kayo. So magtulungan ho tayo dito, malalaktawan natin itong pagsubok na to at kakayanin ho natin to. Kasamang ilang cabinet members, sa tent natulog ang Pangulo sa bayan ng Loon. Sa folding bed na ginagamit ang mga sundalo, natulog ang Pangulo. Malapit anya ito sa dagat, kaya naging presko ang kanyang pagtulog. Bagamat naramdaman ang aftershocks alas 3 ng madaling araw, sinabi ng Pangulo na taglay pa rin ang Bohol ang malaking potensyal sa larangan ng turismo. Tent ng Army, tapos yung folding bed ng Army, may bakal sa bandang gitna, na pag nadaganan mo yung tela, diretso ka doon sa bakal sa gitna. Pero solid naman siya. Nakabukas yung dalawang side ng tent, na parang alinsunod nung, sabi ko, presko. Nung bandang madaling araw na naramdaman natin yung konting aftershock, medyo malamig na talaga. So, tulog kami, naka-jacket pa actually. Tapos noong umaga, nakita natin nga yung accretion na nangyari, pero nakita rin natin yung dagat nga. No? Tapos yung mga fast craft at iba pa mga sasakyan pandagat na nagtatawiran para may normalcy, pati yung mga nangingisda na nakita natin pumalaot. No? Kinilala naman ng Pangulo ang papel ng local executive sa pamahagi ng relief assistance. Sinabi ito ng Pangulo sa report na hindi pagkakaunawaan ni Maribuhok, Mayor Leoncio Evasco at Red Cross Secretary General Gwendolyn Pang. Ayon sa Pangulo, mahalaga na magkaroon ng epektibong sistema para maipaabot ang kaukulang tulong sa mga biktima. Kasunod nito, muling tiniyak ng Pangulo na may sapat na pondo ang pamahalaan para sa tuluyang pagbangon ng lalawigan sa trahedya. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.